Okay, so may bagong phones ang OnePlus. Ito yung Nord 5 at ito naman yung Nord CE5. Pero sa video na to, i-unbox natin muna itong Nord 5 at ibibigay ko yung first impressions ko. Syempre yung full specs, pag-uusapan na rin natin, tsaka yung presyo. Tapos sa susunod na video, itong CE5 naman, yung gusto nating pag-usapan. So abangan nyo rin para makita ninyo kung alin sa dalawang to yung dapat ninyong bilhin. Okay? So dito muna tayo sa Nord 5 at doon muna tayo sa presyo. So itong OnePlus Nord 5 ay may dalawang configuration. 8 to 56GB, 25,990 pesos, pero ang colorway lang niyan ay Phantom Gray. Tapos 512GB naman, 28,990 pesos, Phantom Gray, Dry Ice, Marble Sands, yung colorway na pwede nating pagpilian. At syempre, mabibili natin itong OnePlus Nord 5 sa kahit anong Digital Walker stores, online man yan, or physical store. At pwede na tayong mag-pre-order ngayon. Kapag nag-pre-order tayo from July 9 to July 20, 2025, pwede tayong makatanggap ng 3 freebies kasama yung Nord 5. Magnetic case, Buds 3, at saka yung 80 watts na Super VOOC charger. Okay, so ito yung box ng Nord 5. And again, yung nandito sa atin ay yung dry ice na 512GB, yung pinakamataas na configuration. At meron lang tayong kailangan punitin dito na plastic para ma-open natin. Okay, so natanggalan natin ngayon yung plastic, open natin. So document sleeve agad yung makikita natin pag open ng box na merong OnePlus branding. Tapos tingnan natin yung loob. Mukhang wala tayong jelly case dito. So meron tayong SIM ejector, meron tayong quick guide, safety guide. Yun lang, yung laman ng document sleeve natin. So wala tayong jelly case, pero tingnan natin, baka dito sa ilalim meron. So ito na yung ating phone. Ito guys, oh. Ganda. Ang ganda ng kulay. Gustong gusto ko yung kulay nito. Sobrang linis. Tapos yung texture niya, matte. Hindi siya glossy guys. Ang ganda oh. Gustong gusto ko yung nagustuhan ko yung design ng Nord 5. May konting lang siya. May konting resemblance lang siya dun sa A56 ng Samsung kung di ako nagkakamali. Parang ganito rin yung design ng likod nun. Pero grabe ang ganda. Highly recommended ko tong dry ice. Ang linis ng itsura, grabe. Okay, so tingnan natin yung ilalim ng box. So, meron tayo ditong USB-C to USB-A cable at wala tayong kasamang case. At yan yung importance kung sakaling maabutan ninyo yung pre-order freebies ng Nord 5. Kasi nga, kagaya nung sinabi ko kanina, kung mag-pre-order kayo, may makukuha kayong case, magnetic case para dito sa Nord 5 kasi nga walang kasama sa box. So, kung hindi nyo man maabutan, kailangan kayong bumili agad-agad. Pero may pre-install naman siya na screen protector. So far, ito yung siguro masasabi kong favorite ko na design. Napakasimple lang niya, walang kakaiba actually. Pero ang linis talaga. Sorry paulit-ulit ako, pero gustuhan ko talaga. So turn on ko lang, pakita ko sa inyo yung setup screen. So hello, are you ready? Never settle, blah blah blah. Pag next natin, language. So sa setup ko muna to. At kukuhanin ko muna ng ilang mga data, mga information para may pakita ko sa inyo kung gaano kabilis tong phone na to. Okay? Pero first impression lang, dito muna sa kanyang design, sobrang ganda. Goods na goods guys. Thumbs up talaga sa OnePlus. Ganda ng pagkakagawa nila sa design nitong Nord 5. Yung mga gilid niya ay plastic. So, hindi siya ganun ka-premium kung tutuusin. Nabawi lang nila dun sa mismong itsura at kulay. So, meron tayong volume up and down buttons dito. Tapos, ang power lock button. Tapos dito sa kabila, yung tinatawag nila na plus key. So kung maalala ninyo dun sa mga nagdaang OnePlus Nord phones, meron tayong alert key or alert slider, kagaya sa iPhone. Pero ngayon, ginaya ulit nila yung iPhone, imbes na slider, naging button na rin siya. So mamaya, titingnan natin kung anong mga customization ang pwede natin gawin. Okay? So setup ko muna itong OnePlus Nord 5. So, nagamit ko na for a couple of hours itong OnePlus Nord 5 at nakakuha ko ng ilang mga data na pwedeng makatulong sa inyo para makapag-decide kayo kung ito na ba talaga hinahanap ninyong next phone ninyo. Okay? So, unahin natin pag-usapan ulit ay yung design. So, kaya na sinabi ko sa unboxing, gustong-gusto ko talaga yung design ng phone na to. Yung pagiging simple niya, tapos hindi talaga kapitin ng smudges o ng pawis natin yung likod. Talagang kahit walang case na panatiling malinis yung itsura ng phone na to, kahit ilang oras ko na siyang ginagamit. Tapos hindi naman nakakaistorbo yung pagkaka-protrude ng kanyang camera module dito sa likod. Okay lang para sa akin. Tapos, ang maganda rito, dahil manipis,
at magaan, comfortable talaga siya gamitin. Meron pang IP65 na rating itong Nord 5. So, matalsikan ng tubig o madala natin sa medyo maalikabok na lugar, wala pong problema, hindi agad-agad papasukin. Tapos, yung pinakita ko sa inyo kanina na plus key, yun yung tawag dito ng OnePlus na ipinilit nila doon sa alert slider. Madami po tayong pwedeng gawin dito. So, kapag pumunta tayo sa settings, meron siyang dedicated na menu, yung plus key. Ayan, marami tayong pagpilian na action. So, pwedeng save to mind space, sound and vibration, yun yung default na nakaset. Meron din tayong do not disturb, camera, flashlight, recorder, translate, screenshot, or kung gusto nating i-disable. So, ngayon, nagustuhan ko naman yung sound and vibration. So, parang ano talaga siya, iPhone yung behavior niya. So, isang pindot, yan, magbabago na yung sound profile niya. Yan. So, ano naman, malaking tulong naman siya. Sana lang, in the future, sa mga susunod na software updates nitong OnePlus Nord 5, magkaroon ng double press action, parang ganun. Ngayon kasi wala press and hold lang siya para mabago natin yung sound profile or mapagana natin yung action na napili natin. Pero kailangan tandaan ng mga eSIM user na wala pong eSIM support itong Nord 5. So if ever na ito yung gusto natin bilhin na phone para maging daily driver natin, medyo problema po tayo. Kakaroon tayo ng problema sa ating eSIM. So baka mapilitan tayong mag-switch ulit to physical SIM para lang magamit itong phone na to. Pero tingnan natin yung kanyang SIM tray kung pwede tayong maglagay ng microSD card. Okay, so ito yung kanyang SIM tray. Pwede tayong maglagay ng dalawang nano SIM. Pero hindi tayo pwedeng maglagay ng microSD card. So kung kaya ng budget natin, go for the highest variant, 12GB para future-proof yung phone natin. At para po dun sa mga curious sa haptics nitong OnePlus Nord, happy to report guys na talagang mag-e-enjoy kayo. Maganda, crispy yung vibration niya. Parang nagtatap ka talaga ng physical keys kapag hindi natin dinisable yung kanyang haptics. So, gamitin nyo guys para mas maganda mag-type. Optical in-display fingerprint scanner po yung ginamit na biometrics dito sa OnePlus Nord 5. Tapos, meron pa tayong IR blaster dito sa may taas. So, yun yung ilan sa mga additional information tungkol sa design ng phone na to. Pagdating sa display nitong OnePlus Nord 5, meron tayo ditong 6.83-inch na screen na 1.5K yung resolution. AMOLED na to na 144Hz yung max refresh rate, 10-bit yung color, HDR10+, 1,800 nits yung peak brightness, at meron siyang Corning Gorilla Glass 7i na protection. Ngayon, kung tatanungin niyo ako tungkol sa color reproduction, wala akong may ko-comment sa kanya negative kasi maganda po talaga yung display nitong OnePlus Nord 5. Mag-enjoy po talaga tayo sa panonood dito ng videos, TV series, movies, ganyan. Tapos, idagdag ba natin na napakanipis ng mga bezels nito. Tapos, yung kanyang punch-hole selfie camera, hindi rin ganun kakapal yung tinitake na space dito sa kanyang display. So overall, pagdating sa display, goods na goods, wala po akong reklamo. At meron pa tayong additional information dyan. Kapag pinuntahan nyo yung display settings, pwede kayong mag-select ng resolution. So pwedeng auto, kung gusto natin yung Oxygen OS na yung mag-decide kung anong resolution ng bagay doon sa ginagawa natin sa phone. Or pwede nating i-fix lang to standard or 1080p. Or kung gusto natin na sharper image or mas high quality yung image na i-display, doon tayo sasagad yung 1272p. Pero sa buong test na ginawa ko dito sa phone, naka 1080p lang tayo. Pero good to know na pwede nating galawin yung resolution ng phone na to. Pagdating sa screen refresh rate naman, tatlo din yung option na pwede nating piliin. Auto, standard, at high. And again, dito sa pag-test natin sa kanya, naka-auto lang tayo. Para sa mga nagda-Netflix, good news kasi level 1 yung ating wideband security. Tapos yung max playback resolution natin ay Full HD. And again, meron din tayong support sa HDR10 content dito sa Netflix. So, mas ma-enjoy natin yung media consumption. Pero wag tayo masyadong ma-hype doon sa 144Hz na max refresh rate nitong OnePlus Nord 5 kasi bihirang-bihira pa sa ngayon yung mga apps na pwedeng mag-utilize ng mataas na refresh rate na yun. Kasi kadalasan, 120Hz lang yung nakikita nating refresh rate dito sa phone na to. Tapos, pag nasa Chrome browser, naka 90Hz lang siya. Tapos yung kadalasan sa mga game na pinatakbo ko dito,
60 Hz lang or 60 FPS na gameplay yung binibigay sa atin. So, sa ngayon, pampaano lang, pampahype lang talaga yung 144 Hz na yun. Pero, good to know na future-proof na itong phone na to. Kasi, darating din naman yung time na maraming apps yung mag-utilize nung mataas na refresh rate na yun. Pero again, sa ngayon, 120 Hz, 90 Hz lang yung nagagamit natin dito. Ngayon, pagdating naman sa performance, out of the box, naka-Oxygen OS 15 na tayo dito on top of Android 15. Snapdragon 8S Gen 3 yung ating chipset, LPDDR5X yung ating RAM, at UFS 3.1 naman yung ating storage type. Ngayon, pinapromise ng OnePlus na itong Nord 5 ay makakatanggap ng 4 major Android upgrades at 6 years na security patches. So, matagal-tagal yung software support na maibibigay sa atin ng OnePlus para dito sa Nord 5. And yan din isa pang reason kung bakit nire-recommend ko talaga yung highest configuration para dito sa phone na to kasi pwede po natin siyang matagal talagang gamitin. Meron din tayong virtual RAM dito up to 12 GB. At tingnan natin yung epekto niyan sa kanyang performance. Ito yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin ng kanyang virtual RAM, 1,458,541. Mataas na po yan. At talagang masasabi natin na almost 100% ng mga application na gusto nating patakbuhin dito ay mapapatakbo talaga niya na maayos. Pero tingnan natin yung effect ng kanyang virtual RAM kapag hindi na natin ginamit. So makikita ninyo na medyo bumaba yung ating Antutu score nung hindi na natin ginamit yung virtual RAM. So at least meron tayong peace of mind na kung sakaling gusto nating gamitin, hindi po maapektuhan yung performance. Ayun, pagdating sa battery, meron tayo ditong 6,800 mAh na capable sa 80 watts na fast charging. Pero kung titingnan natin sa wildlife stress test, medyo malaki yung nabawas sa battery after yung test, 10%. Tapos medyo malaki-laki rin yung ginap sa kanyang temperature. So, ingat pa rin po at hinihinay pa rin sa paggamit dito sa phone kahit almost lahat ng application ay kayang-kaya nitong patakbuhin. Pero darating naman yung time na mas mag-i-improve pa yung kanyang battery performance at yung kanyang thermals dahil sa mga software updates. Ngayon pagdating sa gaming, makikita nyo dito sa Racing Master na nakasagad yung ating graphic settings, kayang-kaya niya. Pero dun sa mismong gameplay, mas mapapatunayan natin na talagang sisiw lang dito sa OnePlus Nord 5 yung game na to. So, wala tayong nakitang hiccups, wala tayong nakitang stutter, wala din tayong nakitang frame drops or kahit anong problema or issue. Napaka-smooth lang. Pero pag tagal-tagal, may mapifeel talaga kayo na init doon sa likod. Pero hindi as alarming as Nothing Phone 3. Kasi yun talaga, ilang minutes pa lang ako naglalaro, may naramdaman na akong alarming heat. Pero dito, hindi masyadong alarming. Pero ingat pa rin guys. Kahit malaki yung battery capacity nito, ingat pa rin po tayo. Mabuti na lang, may bypass charging itong OnePlus Nord 5. So, pwedeng yun ang gamitin natin para hindi madaling mag-init yung phone kapag maglalaro tayo. Ngayon, pag-usapan naman natin yung camera. So, meron tayong 50 megapixels na main shooter dito na merong OIS na naka-Sony LYT700 na sensor. Yung ultra-wide niya ay 8 megapixels. Tapos yung selfie camera naman ay 50 megapixels din. So, tingnan natin ng mga sample photos at videos. So ito yung 4K 30 frames per second na video recording sa OnePlus Nord 5. Pwede naman nating itaas hanggang 60 FPS pero yun muna tayo 4K 30 FPS. Tapos pwede pa natin nang i-zoom or i-zoom hanggang times 2. Galing, diba? So naka 0.08 tayo ngayon na zoom. Tapos pwede nating i-on yung ultra steady mode if ever na gusto nating mag-record ng selfie video recording habang naglalakad or nasa sasakyan, ganyan. Pwede po nating i-on. Kaya lang, magda-downscale yung recording to 1080p. Okay lang, kailangan ninyong tandaan. Pero, kung pag-uusapan yung 4K video recording dito sa selfie camera, goods. Maganda. Kasi, kita nyo naman, kahit i-zoom natin, no, malino pa rin, kitang-kita yung mga pores ko, diba? Yung mga strands ng buhok, kitang-kita pa rin. At merong nakatutok na ilaw dito pero na-compensate niya na maayos
yung exposure natin. So, okay guys, ano masasabi nga dito sa selfie camera? Okay, so yun na lahat yung mga gusto kong i-share sa inyo tungkol dito sa OnePlus Nord 5. Stay nyo ba sulit itong phone ito para sa presyo niya? Comment kayo dyan sa baba. Kasi kung ako lang itatanungan ninyo, goods na goods itong phone ito. At considering ang tagal din ng software support na ibibigay sa atin ng OnePlus, talagang masusulit natin yung phone na to at hindi siya ganun kamahal kung ikukumpara natin sa ibang mga phone na halos ganito rin yung specs. Ulitin ko lang 28,990 para sa 12,512 gigabytes. Good deal na yan para sa akin. Pero gusto ko pa rin marinig opinion ninyo tungkol dito sa OnePlus Nord 5. So, lagay nyo lang dyan sa comment section. So, yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Abangan nyo yung video natin sa Nord CE5 para mas makapag-decide kayo kung alin sa dalawa yung dapat ninyong bilhin. Andiyan yung link ng Digital Walker sa description box sa baba. Yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.